Isang magandang araw o gabi. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Emilia. Hindi ko tunay na pangalan. 28 taong gulang pa lang ako nang maranasan ko ang kalunos-lunos na pangyayari sa aking buhay. Naganap ang lahat ng ito sa isang malayong baryo kung saan ako dating nagtuturo sa eskwelahan ng elementarya. Isa akong lisensyadong guro ng DepEd. Matagal ko nang pinapangarap ang propesyon na ito. Kaya kahit doon ako unang nabigyan ng item sa malayong bukere ng baryo, kung saan lubhang napakalayo sa syudad, ay hindi ko na iyon alintana pa. Kahit sobrang layo ng biyahe at masyadong matagal bago makarating sa eskwelahang iyon, dahil habal-habal na motor ang sinasakyan, ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga, natupad ko rin ang aking pangarap na maging isang ganap na guro ng elementarya. Ngunit hindi ko sukat akalain na sa pagtupad ng pangarap kong iyon ay siya rin namang pagdating ng lubhang kamalasan sa aking buhay. Umibig ako sa isang lalaking kapwa ko rin guro na kasama kong nagtuturo sa eskwelahang iyon. Hanggang sa naging opisyal na nga kaming magkasindahan. Siya si Fidel. Wala namang mali sa aming relasyon sapagkat pareho naman kaming dalaga at binata. Ngunit isang malaking hamon ang hinarap namin ni Fidel, kung saan mayroon itong kinalaman sa mga engkanto na ilang dekada na palang naninirahan sa eskwelahan na pinagtatrabahuan naming dalawa. Ako ang unang ginambala ng mga engkantong iyon. Ngunit hindi naman ako yung tipong babaeng nagpapakita sa iba ng pagiging matatakotin. Kaya hindi ko na lang pinansin pa. Nagkukunwari ako na wala akong nakikitang ganong uri ng nilalang sa paligid. Bagaman sa kaloob-looban ko ay sobrang natatakot na ako. Kaya ko rin naman kasing matakot sa pagkatiyak na magugulo ang katahimikan ng mga batang nag-aaral sa eskwelahang ito. Kaya hanggat maaari, hindi ko sinasabi sa mga bata, maging sa mga kapwa ko guro at kay Fidel, na mayroong ibang uri ng nilalang ang nakatira sa likuran ng paaralan. Ang ginagawa ko na lang, lagi kong pinapaalalahanan ang mga bata na huwag silang maglalaro doon sa likuran ng silid-aralan at iwasan din nilang magingay ng husto. Dahil baka magambala ang mga nilalang na iyon at mapahamak pa sila. Hindi naman ako sinasakta ng mga naturang engkanto, kaya nanatili akong tahimik. Hindi ko alam kung mayroon ba akong third eye, sapagkat ito naman ang una kong pagkakataon na makakita ng mga ganong nilalang. Marami sila. Iba't iba ang kanilang wangis. Hindi ko matukoy ang kanilang kasarian, kung babae ba o lalaki, sapagkat ibang-iba nga ang kanilang wangis sa mga tao. Yung iba ay merong buhok, ngunit ang mukha ay hindi pambabae. Madalas na itim ang kanilang mukha, na parang isang halimaw. Sa umpisa lang ako nanginig sa takot, ngunit habang tumatagal, natuto na akong labanan ang takot na ito. Alang-alang sa mga bata, kailangan kong mas magpakatatag. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon nang maaga kong tinapos ang aming klase dahil maglilinis ang buong paaralan. Meron kasing bisita mula sa ibang paaralan ang pupunta roon kinabukasan. Kaya kailangang malinis ang buong paaralan namin. Nagkalat ang mga bata sa paligid at lahat sila ay abala sa kanilang ginagawang paglilinis. May mga nagbubunot ng damo, nagwawalis, nagsusunog ng basura, at marami pang iba. Sa likuran ng aking silid-aralan, naroon ang pinakapangunahing tapunan ng basura ng aming paaralan, kung saan doon sinusunog ang lahat ng mga basura. Nakita kong naglalakad papunta roon ang nobyo kong si Fidel at may bitbit siyang isang sako ng mga tuyong dahon. Di akong itatapon niya ito roon at saka susunugin
kaya napangiti ako. Sinundan ko si Fidel. Ang sipag naman ng aking mahal. Malambing kong wika sa kanya nang makalapit na ako. Kasulukuyan na nga siyang nagbubuhos ng basura. Naku mahal, ikaw pala yan. Nakangiti niya namang tugon sa akin. Hindi tuloy ako magkamayaw sa pagngiti dahil nakakahawa rin kasi ang matamis ng ngiti ng aking nobyo. Alam ng lahat ng mga guro dito na mayroon kaming relasyon ni Fidel. Maging ang mga bata ay alam din nila, gayon pa man. Kung nasa paligid namin sila, ay ma'am at sir pa rin ang aming tawagan para magpakita ng pagiging profesional namin. Tsaka lang kami nagtatawagan ng mahal kung kaming dalawa lang at walang ibang nakakarinig. Hindi rin kami mahilig sa PDA o Public Display of Attraction. Lalo na't hindi ito isang magandang halimbawa na maaaring ipakita sa mga bata. Kami ang nagsisilbing modelo ng mga bata rito, maging sa lahat. Kaya kumikilos pa rin kami ng naaayon sa aming propesyon bilang mga guro. Maya-maya pa, laking gulat ko nang makita ang isang nilalang sa likuran ni Fidel. Bago sa aking paningin ang nilalang na ito at may kahabaan ng kanyang buhok. Tuloy ay napaiktad nga ako sa gulat. Mahabaging langit, singhal ko. Biglang kasabay ng aking pag-atras niya siya ring ikinagulat ni Fidel. Oh, bakit mahal? Ayos ka lang ba? Tanong ni Fidel sa akin at saka agad niya akong nilapitan. Ngunit ang paningin ko ay nananatiling doon lang nakapako sa engkantong nakikita ko ngayon. Hindi ako nakasagot sa tanong ni Fidel. Hindi ko alam kung ano ang biglang nangyayari sa akin sapagkat sa pagkakataong ito ay tila nahihirapan na akong huminga. Para bang mayroong maraming buhok ang nakagapo sa aking leeg. Kaya kumilos ang aking mga kamay para hilahin ang mga ito. Gayong wala naman akong nakikitang bugkos ng buhok sa leeg ko. Sadyang nararamdaman ko lang na sinasakal ako ng mga buhok na iyon habang nakatitig pa rin ako sa nilalang na nakatingin din sa akin at galit na galit ang kanyang itsura. Emilia mahal, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka namumula? Taranta nang ang tanong ni Fidel sa akin. Hinawakan niya ako sa magkabila kong braso. Hindi ko man magawang tignan ang mukha ng aking nobyo. Batid kong nag-aalala na siya. Sumagot ka Emilia. Anong problema? Anong nangyayari sa iyo? Muli niyang tanong. Hindi rin ako makapagsalita. Gustong gusto kong sumigaw ngunit hindi ko magawa. Parang nawalan ako ng kontrol sa sarili kong katawan at hindi ko na alam kung paano kumilos. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na umuubo na habang nakahawak pa rin ako sa bungkos ng buhok na sumasakal sa akin. Alam kong labis na nagtataka at nalilito si Fidel dahil wala siyang makita kung ano ang hinahawakan ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na nagsisigaw na si Fidel at binuhatan niya ako pabalik sa loob ng aking silid-aralan. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Sunod-sunod na nga ang sigaw ni Fidel kaya agarang nakuha ang atensyon ng lahat ng guro at mga estudyanteng nakakita sa amin. Naririnig ko ang ingay nilang lahat at sa wari ko ay nagsitakbuhan na sila papalapit sa amin. Ngunit nais ko nang umiyak sapagkat wala na akong ibang makita kundi purong itim at ang wangis ng engkantong iyon. Pagkatapos ay nararamdaman ko pa ang likidong tumulo mula sa aking ilong. At sa hula ko ay dugo iyon. Harinig ko ang sigawan ng lahat. Ang malalakas na sigaw ng kapwa ko guro na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa akin. Nararamdaman ko rin para akong kinukumbulsyon at nanginginig ang aking katawan habang inihihiga nila ako sa mahabang upuan ng aking silid-aralan. Ano bang nangyayari kay Ma'am Emilia, Sir Fidel?
Rinig kong tanong ng aming babaeng principal at natataranta na rin ang kanyang boses. Hindi ko rin po alam, ma'am. Bigla na lang siyang nagkaganyan. Halos maiiyak namang sagot ng aking nobyo. Kung ganoon, ay dalhin na natin siya sa pinakamalapit na paggamutan. Singhal pa ng isang kaibigan naming guro. Hindi nakatakas sa aking pandinig ang pag-iiyakan ng mga bata. Lalong-lalo na yung mga nasa unang baitang pa lang. Umaasa na lang akong inaaliw na sila ng kanilang guro upang hindi na matakot pa. Makalipas ang ilang oras, napansin kong nakasakay na nga ako sa isang habal-habal. Habang yakap-yakap pa rin ako ni Fidel. Ngunit napaluhan na lang ako nang makita kong sinusundan kami ng engkantong iyon. At lalo niya pa akong sinasakal ng kanyang buhok. Kaya napalakas na naman ang aking pag-ubo. Sinusundan niya tayo. Wala sa sarili kong bulalas at hindi halos makapagsalita ng maayos. Alam kong nagulat sila sa aking sinabi dahil ako lang naman ang nakakakita sa nilalang na iyon. Nagulat din naman ako nang magawa kong magsalita hanggang sa tuluyang nagdilim ang aking paningin at hindi ko na alam kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Siguro nga ay nawala na ako ng malay. Nang magising ako, nasa loob na ako ng paggamutan ng baryong iyon. Agad akong napaiyak nang maramdaman kong wala ng buhok ang sumasakal sa akin. Unang bumungad sa aking paningin ang nobyo kong si Fidel. At agad niya akong pinaulanan ng maraming katanungan. Emilia, mahal ko. Salamat sa Diyos at nagising ka na. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? O wala na bang masakit sa'yo? Ano? Gusto mo ba ng tubig? Pagkain? Sabihin mo lang at ikukuha kita. Sunod-sunod ang bungad na tanong ni Fidel sa akin. At kitang-kita ko ang matinding pag-aalala mula sa kanyang mga mata. Otomatiko tuloy na tumulo ang aking luha. Maaari ba kitang mayakap, mahal? Mahina akong bulalas. Agad niya naman akong niyakap ng mahigpit. At ramdam na ramdam ko talaga ang pag-aalala niya sa akin. Pagkakalas ko sa yakap namin, ay humingi lang ako ng isang basong tubig. Dahil nararamdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Dahil sa pagsakal na iyon ng engkanto sa akin. Pagkatapos, nang makahinga-hinga na ako, ay alam kong hindi na palalampasin ni Fidel ang pangyayaring ito. Nang hindi siya magtatanong sa akin kung ano ba talaga ang nangyari. Gaya ng aking inaasahan, nagtatanong na nga siya. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari sa'yo, Emilia. Mayroon ka bang sakit? Tanong na nga niya. Wala, Fidel. Hindi sakit iyon. Sagot ko naman. Kung ganun ay, ano nga ang nangyari? Anya pa. Humugot muna ako ng isang malalim na buntong hininga bago sumagot. Ang totoo niyan, matagal na akong nakakita ng mga engkanto sa eskwelahang iyon, Fidel. Panimula ko pa. Agad siyang nagulat pero sinabihan kong patapusin mo na ako sa pagsasalita. Kaya kahit nakakunot ang kanyang noo, ay pumayag na lang siyang tumahimik muna at makinig sa akin. Ilang buwan pa lang pagkatapos nung una akong madestino sa paaralang iyon, may mga nakikita na akong engkanto na naninirahan sa bawat sulok ng likuran ng mga silid-aralan doon, mahal. Kahit natatakot ako ay pinilit kong maging matapang at magpakatatag para hindi matakot ang mga bata. Akala ko hindi magkaproblema kaya nanahimik lang ako. Hindi ko naman sukat akalaing mangyayari ang bagay na ito. Ito ang unang beses nilang pag-atake sa akin. Mahaba kong pahayag. Ano? Sa dami ng sinabi ko ay iyon lang ang naitugon ni Fidel nang dahil sa sobrang gulat niya sa aking kinikwento.
Ilang minuto niyang pinroseso iyon sa kanyang utak bago niya naintindihan ang mga pangyayari. Hanggang sa naisipan ni Fidel na magtawag ng pare upang bendisyonan ang eskwelahang iyon. Tumutol ako dahil hindi ako sigurado kung makakabuti ba iyon o lalong makakasama. Ngunit matibay ang paninindigan ni Fidel, kaya wala na akong nagawa pa kundi ang pumayag na lang. Ibinahagi ni Fidel ang pangyayaring iyon sa aming prinsipal at nakiusap ang aking nobyo na pabendisyonan nga ang paaralan. Pumayag naman kaagad ang prinsipal namin. Kinaumagahan nga, naroon na kaming lahat sa likuran ng silid-aralan at naroon na rin ang pinatawag naming pare. Nagdeklara ang prinsipal na wala mo ng pasok sa araw na iyon. Kaya kaming mga guro lang ang naroon upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata. Naging maayos naman ang pangyayaring iyon. Naging payapa ang paligid hanggang sa magsiuwian na kaming lahat. Paglipas ng isang araw, balik na ang klase. Hindi ko inaasahang may nakita na naman akong engkanto na nakatayo sa gilid ng palikuran. At nakatingin lang iyon ng diretso sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga mapigilan ng takot dahil alam ko nang umaatake rin pala sila. Kaya lang naman ako nagtatapang-tapangan noong nakaraan dahil akala ko hanggang pananakot lang sila at hindi kayang umatake. Ngunit mali pala ako. Dali-dali na nga akong pumasok sa silid-aralan nang taglay pa rin ang takot at pangamba. Ngunit hindi ko naman ito ipinapalata sa aking mga estudyante. Nasa ikatlong baitang pa lang ang mga batang ito, kaya matatakotin pa rin. Umupo na lang ako sa aking mesa at sinubukang pakalmahin ang aking sarili. Hanggang sa nagulat naman ako nang biglang magsalita yung isa kong estudyanteng lalaki na bulag, na siya rin pinakatahimik sa buong klase. Bulag po siya means po isang mata lang. Sabi niya, nanganganib ang buhay ninyo rito, ma'am. Umalis na lang kayo rito. Hindi ako nakasagot sa sinabing iyon ng aking estudyante. Hanggang sa umupo na siya sa kanyang upuan. Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi niya. Bagaman may ideya na ako, ngunit medyo malabo pa rin para sa akin. Hindi ko na lang iyon pinansin pa. Maya-maya pa, habang abala na ako sa pagsusulat sa aking class record, ay nakarinig na naman ako ng sit-sit mula sa labas ng nakasaradong bintana, kung saan naroon iyong tapunan ng mga basura sa likuran ng silid-aralan ko. Pilit kong huwag itong pansinin at ituon na lang ang buong atensyon sa aking ginagawa. Ngunit palakas ng palakas ang sit-sit at nakakakilabot iyong pakinggan. Tinignan ko ang mga bata at abala lang sila sa paglalaro. 12:00 pa kasi ng tanghali. Mag-aalauna pa. At hindi pa nagsisimula ang klase ng panghapon. Ngunit nang tignan ko ang estudyante kong bulag, nagulat ako nang nakalingon din siya sa bintanang iyon. Hindi ko na talaga maintindihan ang kabang nararamdaman ko. Sobrang bilis na ng pintig ng aking puso. Nabuhay tuloy ang aking pagtataka tungkol sa estudyanteng bulag ko na iyon. Ano bang mayroon sa batang iyon? Kinikilabutan ako sa ikinikilos niya. Bulong ko na nga sa aking sarili. At saka napainom na lang ako ng baon kong tubig para kahit papano ay kumalma naman ako. Paglipas ng ilang oras, nagsimula na ang klase. Kaya pinilit ko na ring isang tabi ang nakakatakot na bagay na iyon upang makapagturo ng maayos sa aking mga estudyante. Kaya lang, itong lalaking bulag na bata ay nakatitig pa rin sa akin. Bala kong kausapin ang batang iyon pagkatapos ng klaseng iyon. Ngunit nang mag-uwian ay hindi ko na siya naabutan pa sapagkat sinundo na siya ng kanyang mga magulang at saka dumiretso ng uwi. Pagkatapos noon ay sinundo na rin ako ni Fidel sa classroom ko at inayang ihatid ako sa tinutuluyan kong bahay paupahan. Sobrang layo kasi ng bahay namin sa baryong iyon, kaya kailangan ko talagang mangupahan ng silid para kahit papano
ay hindi na ako palaging mahuling dumating sa klase ko. Makalipas ang maraming araw, akala ko ay paunti-unti nang hindi magpapakita sa akin ang mga engkanto sa paaralang iyon. Dahil napabindisyon na naman namin iyon sa pare. Pero kasalungat nun ang nangyari. Sapagkat sa halip na mapayapa ng buhay ko, ay lalo pa itong nagulo. Halos araw-araw na lang akong ginagambala ng mga engkantong iyan. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin dahil hindi nila ako tinitigilan. Nagtatanong na ako sa ibang guro pero wala rin silang naitutulong sa akin. Madalas na akong binabangungot. Hindi na ako makatulog ng mapayapa. Kahit saan ako magpunta, para bang nararamdaman ko pa rin ang presyensya ng mga nilalang na iyon. Na tila ba sinusundan na nila ako kahit saan man ako magtungo. Bukod pa rito, napapansin ko rin maging ang nobyo kong si Fidel ay hindi na rin mapayapa. Minsan daw ay ginugulo rin siya ng isang engkanto. Pansin ko rin medyo bumagsak ang pangangatawan ni Fidel. Pero hindi naman ganun kalala. Hanggang sa isang araw, sinabihan ako ni Fidel na kailangan na raw naming magpatingin sa isang albularyo. Kanino naman, Fidel? Wala akong kakilalang albularyo kahit pa sa lugar namin. Nag-aalala kong wika. Huwag kang mag-alala, mahal. May kakilala ko. Pero nasa ibang baryo nga lang ang bahay nila. May kalayuan mula sa lugar na iyon, pero ayos lang. Ang mahalaga, makahingi na tayo ng tulong sa albularyo. Kaysa naman habang buhay ka nang gagambalain ng mga engkantong iyan. Hanggang sa hindi ka na talaga makapagturo na maayos sa klase mo. At baka magkasakit ka pa. Mahabang pahayag ni Fidel sa akin. Sinunod ko na nga ang aking nobyo. Araw ng Martes nang magpaalam kaming dalawa sa aming prinsipal na hindi na muna kami makakapasok sa klase. Sinabi namin sa prinsipal kung ano ang dahilan at mabilis naman itong pumayag. Sabay kaming nagtungo sa baryong sinasabi ni Fidel. Dumaan pa talaga kami ng 2 tawid sa ilog bago nakarating doon. Naglalakad lang kami hanggang sa narating na nga namin ang baryong iyon. Paglipas ng halos 3 oras. Agad kong sinusundan ang tinatahak na daan ng aking nobyo. At makalipas ang ilang minuto, narating na namin ang bahay ng albularyo. Maliit lang ang bahay nito at mukhang wala nang kasama sa buhay. Tao po, Mang Marcelo, nariyan po ba kayo? Pagtawag na nga ni Fidel sa pangalan ng albularyo. Walang sumasagot sa loob, kaya muling tumawag si Fidel. Ngunit wala pa rin. Hanggang sa may isang ginang na kapitbahay ng albularyo, ang nagsabi sa amin na wala raw si Mang Marcelo sa loob ng bahay na yon. Dahil maagang umalis kanina ang naturang albularyo. Nanlumo ako, pero agad ring nabuhayan ng loob nang sinabi ni Fidel na ayos lang. At maghihintay kami kung kailan makakauwi ang matanda. Naghintay na nga kami roon ng ilang oras. At inaya pa kami ng ginang kanina na tumuloy muna sa bahay nila habang hinihintay ang albularyo. Ngunit tumanggi ako dahil nakakahiya naman. Doon lang kami naghintay sa labas ng bahay ni Mang Marcelo. Meron namang mahabang bilog na kahoy roon, kaya doon na nga kami naupo. Hanggang sa paglipas nga ng ilang oras, dumating na nga ang aming hinihintay. Tanghali na nang makauwi si Mang Marcelo sa kanila. Anong kailangan ninyo? Tanong nga ng matandang albularyo sa amin. Si Fidel pa rin ang sumagot dahil mukhang magkakilala naman sila. Mang Marcelo, magandang araw po. May hingin lang po sana kaming tulong ninyo para sa nobya ko, Mang Marcelo. Magalang namang tugon ni Fidel. Nanatili lang akong tahimik hanggang sa pinatuloy na kami ng matanda sa kanyang bahay. Inalok niya pa kami ng panangalian. Ngunit agad na rin kaming tumanggi ni Fidel. Sinimula na nga ng albularyo ang aming sadya.
Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Maraming iba't ibang uri ng halaman ang ginamit ng albularyo. Dahil unang beses ko pa lang na nagpapagamot sa mga ganito. Hanggang sa kumuha siya ng isang lumang kandila at sinindihan ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinagagawa ng albularyong iyon. Kaya kunot na kunot lang ang aking noo. Maya-maya lang, natigil ako sa panunood ng magsalita ng albularyo. Isa lang ang paraan para layuan ka ng mga nilalang bago magambala sa'yo, iha. Uwi ka nito. Ano naman po iyon? Tanong ko naman. Ang engkantong gumugulo sa'yo ay nakursunadahan si Fidel. Kaya may papayo ko lang. Lumayo na kayo sa eskwelang iyon. At kailangan na ninyong maghiwalay ng landas. Dahil kung hindi, pareho kayong mapapahamak. Maaaring magkasakit ka ng walang lunas, iha. Hanggang sumasaway ka. Ganon din si Fidel. Tugon nga ni Mang Marcelo na pareho naming ikinagulat ni Fidel. Wala sa oras tuloy kaming nagkatinginan ng aking kasintahan. Ayokong tanggapin ang sinabi ng matandang albularyo. Kaya nagpaalam na kami para umalis doon. Pagkatapos ay ibinigay sa matandang kaunti naming handog para sa kanya. Pero hindi pala ito tumatanggap ng pera. Napag-isipan kong umuwi na lang muna sa aming tahanan upang humingi ng payo sa aking mga magulang. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko para akong napapraning. Hindi ko kayang sundin ang payo ng albularyo. Hindi ko pwedeng iwanan ang aking pangarap dahil sobrang tagal kong pinaghirapan na makuha ang trabahong iyon sa DepEd. Higit sa lahat, hindi ko kayang iwan ang aking minamahal na si Fidel. Isinama ko si Fidel sa bahay namin. Kilala na rin naman siya ng aking buong pamilya at mga kaanak. Nagulat nga lang sila dahil biglaan akong umuwi nang hindi nagpasabi. Ang akala pa ni inay, meron akong dalang masamang balita. Pero meron naman talaga. Kung sabagay, masamang balita naman talaga ang dala ko. Ngunit hindi katulad ng iniisip nila. Akala kasi nila, buntis na ako. At kaya ako napauwi ng maaga ay para ipagtapat sa kanila ang bagay na ito. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa bagay na iyon. Wala naman kasing katawa-tawa sa mga nangyari sa akin. Kaya noong sinabi ko sa kanila ang tungkol sa engkantong gumagambala sa akin, pati na kay Fidel, hindi nga sila makapaniwala sa kanilang narinig. Binanggit ko ring nagtungo na ako sa albularyo at may natanggap ng payo mula sa matanda. Sang-ayon sina inay at itay sa payo ng albularyo. Bagaman alam na nilang sobrang hirap niyan para sa akin. Itay, wala na po ba talagang ibang paraan bukod sa bagay na iyan? Hindi ko pwedeng bitawan ng dalawang bagay na sobrang mahalaga para sa akin. Naiiyak ko na ngang bulalas. Pero iha, ano ba ang pipiliin mo? Ang kaligtasan ninyong dalawa ni Fidel o ang iyong pangarap? Tanong sa akin ni itay. Hindi ako nakasagot. Alam na alam ko ang sagot ko pero nangangahulugan naman itong isang malaking panganib. Maging si Fidel, hindi rin nakapagsalita. Alam kong hindi rin siya pabor na maghiwalay kami at aalis sa eskwelang iyon. Kasi pareho rin kaming mawawala ng trabaho. Tuloy ay gulong-gulo na ang aming isipan. Bahagya lang akong nadismaya dahil kaya nga umuwi ako sa amin para makahingi ng ibang payo mula sa aking mga magulang. Pero ganun pa rin naman pala. Sinunod pa rin nila ang sinasabi ng albularyo. Hindi kasi sila ang magdedesisyon kaya parang sobrang dali lang para sa kanila. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan pa naming maghiwalay ni Fidel. Papaalisin na nga kami sa eskwelang iyon. Bakit kailangan pa naming maghiwalay?
Hindi pa pwedeng umalis na lang kaming dalawa roon. Pero patuloy pa rin kaming magsasama. Para naman kahit papano ay hindi ako masyadong malungkot na bitawan ang trabaho ko roon sa eskwelahan. Kasi nasa akin pa rin si Fidel. Kaya lang kasi, yung dalawa pa talaga ang kailangan kong isakripisyo para sa kaligtasan naming dalawa. Sobrang hirap magdesisyon ng mga ganitong klaseng bagay. Kayo ba? Ano ang desisyon na gagawin nyo? Ipaglalaban ang pangarap at pag-ibig o manatiling buhay pero sa napakalungkot na paraan? Paki-comment nga. Kinahaponan, bumalik na rin kami ni Fidel sa baryo. Nagpaalam na kami sa aming magulang. Nag-alala sila ng gusto para sa kalagayan ko. Ayaw pa nga akong payagan ni inay na bumalik na agad roon. Ngunit nagpumilit na ako dahil kailangan. Hindi naman nila ako napigilan. Kinausap ko ang aming prinsipal tungkol dito. Malungkot din siya sa sitwasyong inaharap ko. Wala namang magagawa ang prinsipal namin para matulungan ako. Pati ang mga supervisor ay wala rin. Kung madadaan sana sa pera ang ganitong problema, baka may naitulong na ang prinsipal na iyon. Dahil hindi naman siya salat sa pera. Pero hindi ito pera-perahan lang. Maraming araw ang nagdaan. Hindi pa rin nawawala ang pagpaparamdam sa akin ng engkanto. Hanggang sa dumating ang araw na nakapagdesisyon na kami ni Fidel. Emilia, mahal. Subukan na lang nating bitawan ang trabaho natin sa eskwelahang ito. Magpagkalayo-layo tayo rito. Ngunit, huwag tayong maghiwalay ng landas. Gusto kong tayo pa rin. Subukan lang natin. Baka kung aalis tayo rito at magpunta sa malayong lugar, hindi na tayo masusundan. Mungkahi ni Fidel. Bahagya akong kinabahan. Saan naman tayo pupunta, mahal? Nag-aalala kong tanong. Basta, malayo. Huwag kang mag-alala. Dahil may ipon naman ako. Sapat na siguro ito para makapagsimula tayong muli sa malayong lugar. Pwede naman tayong magpalipat ng destino. Magpatulong tayo. Tugon niya pa. Narinig ko ring may punto si Fidel. Hindi madaling iwanan namin ang isa't isa, lalo na tunay kaming nagmamahalan. Kaya minabuti namin na itong pagiging guro na lang muna sa baryong ito ang aming bibitawan. At maghihintay na lang din kami na makapasok sa ibang eskwelahan na malayo sa baryong ito. Agad ko na ngang ipinaalam sa aming prinsipal ang tungkol sa bagay na ito. Nalulungkot siya dahil ayaw niya sana akong bitawan. Sapagkat nakikita niyang masyado akong dedikado sa pagiging guro. Pero nakiusap na ako at mabuti na lang ay pumayag din siya sa bandang huli. Nagpaalam na kami ni Fidel sa iba pa naming mga kasamahang guro, maging sa mga bata. Pagkatapos ay sabay-sabay naman kaming nagpapaalam sa aming mga magulang. Sinamahan ako ni Fidel na magpaalam sa mga magulang ko at sinamahan ko rin siyang magpaalam sa kanila. Naging sobrang hirap para sa amin na mapapayag sila dahil nilamon na sila ng matinding pag-aalala para sa kapakanan namin. Si Itay, gusto niya sanang maghiwalay na lang kami ni Fidel at sundin ang payo ng albularyo. Ngunit si Fidel na mismo ang nakiusap na kalimutan na ang payong iyon dahil masyadong mahirap gawin. Wala na silang nagawa pa. Sinabi na lang namin sa kanila ang address kung saan kami tutungo. Pagkatapos ay inihanda na namin ni Fidel ang aming sarili para layuan ang baryong iyon. Kahit papano ay mayroon din naman akong naitabing pera. Kahit maliit na halaga lang ito, kung ikukumpara sa ipon ni Fidel, makakatulong pa rin ito para madagdagan ang pera namin para sa bagong buhay at bagong paligid. Umaasa kaming dalawa na magiging maayos na sana ang lahat
at hindi na sana kami susundan ng mga engkantong iyon. Sa simbahan pa nga kami unang nagtungo ni Fidel upang manalangin muna at humingi ng gabay bago namin tuluyang lisanin ang aming baryo. Sa pilitang basbas ang nakuha namin mula sa aming mga magulang. Dahil sa totoo lang ay tutol sila sa paglayo namin ito. Kaya sa pari kami nagpapabasbas ng hindi namin sinasabi kung ano ang aming problema at kung ano ang tinatakasan namin ni Fidel sa baryong iyon. Kaya lang, isang nakakagulantang na pangyari ang naganap na hindi ko sukat akalaing magkatotoo na pala talaga. Ilang linggo pa lang kami bago nakaalis sa baryong iyon at nangapahan sa malayong lugar. Nang sunod-sunod na sumusuka ng dugo si Fidel kada gabi. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa nobyo ko. Bagamat naghihinala na ako na may kinalaman ang mga engkanto rito. Mahal, dalhin na ulit kita sa pagamutan at baka matulungan ka pa nila. Halos maiiyak ko nang ang sambit kay Fidel. Ilang beses ko na siyang nadala sa pagamutan. Magmula noong lumipat kami. Ngunit ang sabi ng mga doktor ay wala naman daw problema sa kanya. Baka daw may nakain lang daw. Litong-lito na tuloy ako kung ano ang dapat kong gawin. Huwag na, mahal. Huwag na, mahal ko. Magsasayang lang tayo ng pera. Siguro nga. Tanggapin na lang nating hindi talaga tayo titigilan ng mga engkantong iyon. Maliban na lang kung wika niya at sinadya pa talagang putulin ang kanyang sasabihin. Kung ano, mahal? Tanong ko naman. Kung mawawala na ako. Tiyak akong titigilan kanila kung wala na ako. Emilia. Anya na nagpaluha sa akin. Kahit nasa malayo na kami at wala pa rin kahit nasa malayo na kami ay wala pa rin kapayapaan. O nga't hindi ko na nakikita ang mga engkanto ng eskwelang iyon. Subalit dala-dala ko pa rin ang pagdurusa na dulot ng mga ganoong uri ng nilalang. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan kong mangyari. Hindi ako makapaniwalang tuluyan na akong iniwan ng taong mahal ko. Nalagutan ng hininga si Fidel habang yakap-yakap ko siya. Hindi may paliwanag ng mga doktor ang naranasan niyang pagdurusa. At wala silang nakikitang sakit ng aking nobyo. Sapagkat hindi naman iyon isang ordinaryong karamdaman. Parang nawalan na rin ako ng hininga nang mawalay sa akin ang aking minamahal. Parang sumama na rin ako sa hukay. Nagalit pa nga sa akin ang pamilya ni Fidel dahil kung hindi lang daw naging matigas ang aming ulo at sinunod ang payo ng matandang albularyo. Buhay pa raw sana ngayon ang aking nobyo. Maging ang sarili kong pamilya, bahagyaring nagalit sa akin. Wala na akong ibang nagawa kundi ang umiyak na lang nang umiyak. Dahil kahit katiting na depensa ay wala akong maibigay. Aminado ako sa pagkakamaling sumuway kami sa albularyo at gumawa ng sariling desisyon. Iyan ang napapala sa katigasan ng iyong ulo, Emilia. Saad pa nga sa akin ni inay. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mayroong diin at hinanakit. Nung bagong patay si Fidel, halos araw-araw akong namamalagi sa puntod niya. Doon ko binubuhos ang lahat ng luha na hindi ko kayang ipakita sa lahat. Hinangina ako. Parang hindi ko na mararamdaman ang buhay ko. Parang hindi ko na maramdaman ang buhay ko. Animoy, wala na rin kahulugan ng buhay para sa akin. Ilang buwan kong pinagsikapan na humingi ng tawad sa pamilya ni Fidel. Kaya't pa hindi naman masasabing kasalanan ko ang lahat dahil desisyon naming pareho iyong magpakalayo-layo at magsasama.
Hindi ko kayang ipagpatuloy. Kahit pa hindi naman masasabing kasalanan ko ang lahat. Dahil desisyon naming pareho iyon. Na magpakalayo-layo at magsama. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang buhay ko nang may galit sa akin. Ang pamilyang lalaki ng mahal ko. Ang pamilya ng lalaking mahal ko. Kaya pinagtrabahuan ko ito ng maigi. Hanggang sa dumating din sa wakas ang araw na napatawad na nila ako sa pagkawala ni Fidel. Maging ang pamilya ko ay wala na ring hinanakit sa akin noon. Kaya lang kahit napatawad na nila ako naman itong hindi pa kayang patawarin ang aking sarili. Oo, sobrang sakit. Kung naging matalino lang sana ako sa pagdedesisyon, hindi na sana mangyayari ito. Siguro ay mas kaya ko pang indahin ang sakit ng paghihiwalay namin kaysa ganitong nasa kabilang buhay na siya dahil sa kagustuhan naming magsama. Kung pwede lang sanang ibalik ang oras, pipiliin kong makipaghiwalay na lang sa kanya para sa ngayon ay buhay pa sana siya. Siguro nagawan pa namin ng paraan kung paano lupigin ang mga engkantong iyon kahit magkahiwalay na kami. Ganito pala ka mapanganib kong engkanto ang iyong karibal dahil talagang sisirain ito ang iyong buhay. Palagi na lang akong nananalangin na magawa ko na ring makalaya mula sa sakit na nararamdaman ko. Sa ngayon po ay hindi na ako ginanggambala pa ng engkanto. Ngunit hindi na rin ako bumalik pa sa eskwelahang iyon. Napugad na mga masasamang engkanto. Pinilit ko muling magsimula ng buhay kahit hindi ko nakasama ang taong mahal ko. Naganap muli ako ng paaralan na maaari kong pasukan bilang guro. Mabuti na lang at tinulungan ako ng prinsipal ng dating eskwelahan na pinagtatrabahuan ko. At nagawa niya akong ipasok sa ibang eskwelahan. Malayo pa rin ito mula sa aming bahay. Ngunit masasabi kong mas maayos na rin ito kaysa roon sa dati na malayo sa kabahayan. Sa eskwelahang pinagtatrabahuan ko ngayon, marami nang nakapalibot na bahay sa paligid. Mas ramdam ko ng ligtas ako rito. Makalipas ang ilang taon, unti-unti na akong nakabangon at dahan-dahan na ring nakalimot ang aking puso sa sakit ng trahedyang naganap sa aking buhay. Naging mas matibay ang aking paniniwala sa Panginoon at tinitiyak kong hindi na ako muli pang malalapitan ng engkanto. Maging sa kahit anong uri ng nilalang sa mundong hindi kauri ng mga tao. Ang pananampalataya sa Diyos, iyon ang pinakamalakas kong sandata sa pagpapatuloy ng aking buhay ngayon. Alam ko ilan sa inyong nakikinig ngayon ay may halos kahawig na karanasan, kung hindi man sa inyo, malamang sa mga pamilya ninyo. Pero ngayon sasabihan ko na kayo, kapag may nakagusto na engkanto sa iyo o sa kakilala o kamag-anak mo, kahit ipunta mo pa sa ibang bansa o kahit sa ang mundo ka man, masusundan at masusundan ka pa rin ng presensya ng engkanto. Kasi nakalap ko lang iyon nung nakatagpo ako ng isang magaling na antingero. Ganun daw talaga ang engkanto. Pag may magustuhan silang tao, lalaki man o babae, ay pilit nilang kinukuha ito. Salamat. Muli, ako po si Emilia ng Mindanao.